Magpapatuloy ang kwento sa Block Rock City, kung saan makikita ang hanggal na young master na tinitipon ang mga sundalo. Sinabi nga nito na maganda daw ang panahon ngayon sa pagpapala ng Oman. Pero sa isip naman ng mga sundalo na ano nga daw bang maganda mo daw mukha mo. Napakainit nga raw ng panahon, habang nagsalita ang isang sundalo at tinatanong kung pupunta pa nga rin daw si Uncle Wang sa digmaan. Hindi nga raw ba ay nasa 60 na ito ng kanyang edad. Sinagot naman ito ni Uncle Wang na tumahimik na nga lang daw ito, mga bandits lang naman daw ang kalaban kaya hindi na daw problema kung sumama man siya, habang makikita na nakatayo lang ang young master nang bigla nitong tinutukan ng kanyang sandata ang isang sundalo at tinanong kung masaya nga raw ba ito, makikita ang sundalo na may takot na ekspresyon at nagtatakang sinabi na masaya nga raw siya, at nagsalita ang hanggal na young master habang nakatingin pa ito sa langit. Masaya nga din daw ito simula pa nga daw ng ancient times ay ang general nga raw ay nagsasakripisyo ng isang tao para mamatay at pinipili nga raw nito ang sundalo na iyon. Habang nagsalita naman ang sundalo nagbibiro nga raw ba ang young master pakiusap daw na wag na siya nitong biruin, dahil nagalit ang hanggal na young master sa sinagot ng sundalo ay hiniwa niya ito. Hindi nga raw siya nagbibiro sa kanyang mga sinasabi, na dahilan ng ikinatumbo ng sundalo nagsalita pa nga ang hanggal na young master simula nga raw ngayon ay namatay ang sundalo na iyon ng isang magiting na mandirigma sigurado daw na matutuwa ang kanyang pamilya. Ngunit bago naman mamatay ang sundalo na iyon ay minura na lang niya ang hanggal na young master. Habang nagulat ang mga sundalo sa isip ng mga ito ang tangangaraw ng young master na iyon. Habang makikita na naglakbay na sila, habang sa kalagitnaan ng paglalakbay ay nagsalita si Commander Wang hindi nga raw ba ay papunta sila upang umatake bakit nga raw ito nakaupo lang sa karwahe. Nagsalita naman ang young master hindi nga raw siya sundalo hindi nga raw siya makikipaglaban. Dagdag pa nito gagamitin nga lang raw niya ang kanyang utak. Kung hindi nga raw susunod sa kanya ng mabuti sila Commander Wang ay hindi niya raw malalabas ang kanyang full potential. Sa sinabi nga ng young master ay sana naintindihan na raw ito ni Commander Wang. Habang nang sumagot si Commander Wang nang may pinagpapawisan na muka. Naiintindihan na nga raw niya, nagsalita ang young master hindi nga raw ito naiintindihan ni Commander Wang. Hinahangaan nga raw niya ang mga general na nananatili lang sa camp at pinamumunuan ang mga sundalo at nagagawang manalo. Habang hindi na lang nagsalita pa rito si Commander Wang na tila nababahala, nang makikita si Strategist B na nagmamadali at binuksan nga nito ang pintuan ng City Lord, ngunit makikita ang City Lord na nakikipagsaya lang sa mga babae. Nagsabi nga lang si Strategist B ang young master nga raw ay umalis na ng ilang araw, ano nga daw kaya kung sundan niya ito para maligtas kung sakali man na nasa panganib ito. Sinagot naman ito ng City Lord, nasa panganib puntahan ng araw ito ni Strategist B kung gusto nito, wag nga daw siyang istorbohin habang nagpapakasaya siya, sumang-ayon na lang naman dito si Strategist B. Habang makikita na may tumatakbo na sundalo, ito pala ay nagbibigay ng utos ang utos nga daw palibutan nga raw ng 100 na nakakabayo ang city. Nang makikitang naggabi na, at nagsalita si Commander Wang bakit nga raw ba hindi muna sila magpahinga. Buong araw ng araw silang naglalakbay, ngunit sumagot lang ang young master ang bilis nga raw ang pinaka-importante. Paano nga raw kung habang nagpapahinga sila ay atakihin sila ng bandit? Nainas naman ang mga sundalo sa narinig pagod na nga daw sila pag ipinagpatuloy pa doon nila ay baka hindi na rin nila makayanan. Nagsalita naman ang young master ang mga sundalo nga raw ay magigiting at malalakas. Pupunta nga raw sila sa digmaan at marami ang mamamatay. Ang maliit na bagay daw na ito ay wala lang kung ay kukumpere sa kamatayan. Dahil sa sinabi kahit ayaw ay pinagpatuloy nila ang paglalakbay. Nang may isang sundalo ang nagtanong kay Commander Wang. Mayroon nga raw 2 daanan. Ang official na ruta at ang mountain road na papaligiran nga raw iyon ng bundok ano daw ba ang pipiliin nilang daanan? Sinagot naman ito ni Commander Wang malamang sa official road nga raw sila hindi na nga raw yun kailangan pa na tanungin. Sa isip naman nito sana nga raw ay hindi na pumili pa ng ibang daan. Nang nagsalita ang young master titignan nga lang daw niya ang Scroll of War. Kung yun nga raw ang pinili na daan ni Commander Wang maaari daw na alam na rin ito ng mga bandit. Dahil nga raw inaakala na ng mga bandit na sa official road sila dadaan.
Kaya sigurado daw na naglagay na ang mga iyon ng patibong buti na lang daw ay matalino siya. Nang makikitang may nagmamasid sa mga sundalo ng Black Rock City. Sa isip nga nito tama nga daw pala ang sinabi ng Toad Village 1,000 nga raw na sundalo ang pupunta para ubusin sila. Kailangan niya nga raw ito sabihin sa pinuno sabay umalis na rin ito. Habang ipapakita naman ang mapa ng Qingniu Mountain at lahat nga raw ng bandit na nasasakupan ng bundok ay alam na ang patungkol sa 1,000 na sundalo ng Black Rock City. Habang lilipat sa Flying Tiger Village kung saan may lalaki ang tumatakbo at nagmamadali. Sinabi nga nito na totoo nga raw may mga sundalo nga raw ang nagpunta pero hindi daw nito dinaanan ang official road, habang nagsalita naman ang kapatid ng pinuno mukha naman daw hindi sila ang aatakihin ng mga sundalo ang aatakihin nga raw ng mga ito ay ang Toad Village, ngunit nagsalita naman ang pinuno mayroon nga lang daw 5 tao sa Toad Village, kung yun nga raw ang aatakihin ng mga ito bakit pa raw ito nagdala ng maraming sundalo. Sinabi pa nito na kung nandoon nga lang daw sana ang military advisor malalaman daw sana nila ang susunod na mangyayari, nang makikitang dumaan nga ang mga sundalo sa pagitan ng dalawang bundok, nagsabi nga ang strategies malapit na nga daw ang kalaban, sabi nga ng bida na 1,000 nga raw ang bilang ng mga ito. Nang nagsalita ang strategies habang natatakot hindi nga daw nila kaya mas mabuti daw na bumalik na sila. Sumagot naman ang bida hindi nga raw sila maaring sumuko lalaban daw sila kagaya ng nasa plano. Habang nagutos na nga ang bida sa mga kasama nito, kailangan nga daw nila hintayin na makapasok ang mga sundalo sa bunganga ng bundok. Saka daw ang ating bida maghahadges ng troso at si Brother Lin daw ang maghahadges ng apoy upang lumikha ng pagkasunog sa daanan, habang ang strategies naman daw at si Brother Chin at Ling ang maghahadges ng mga kahon pababa. Nagtanong naman ang strategies paano nga raw kapag isang bahagi lang ang napagliyab nila at hindi ang lahat ng bahagi. Nagsalita naman ang bida dapat nga raw ay walang pagkabkab, sa oras nga raw na ang tao ay nasa desperadong sitwasyon na nagkakaroon daw ang tao ng kahanga-hangang lakas sa pakikipaglaban. Kapag naman daw nalaman ng kanilang kalaban na hindi sila mananalo hindi na nga daw ang mga ito lalaban hanggang sa kamatayan. Sinabi pa nito hindi nga daw nila kagaya ang mga sundalo ng Black Rock City hindi na nga raw sila pwedeng sumuko. Nang may nagsabi ang mga sundalo nga raw ng Black Rock City ay nasa bunganga na ng bundok ano na nga daw ba ang gagawin nila. Sinabihan lang sila ng bida na maghintay pa nga raw sila. Meron na nga raw cavalry sa unang linya ng apoy, nang sinabi ng bida na gawin na nga daw at pinutol na nga nito ang tali. Na dahilan sa pagkahulag ng mga punong kahoy na tumama sa mga sundalo na ikinabagsak nito sa kanilang mga kabayo. At inutusan na ng ating bida si Brother Lin na ihagis na nga daw nito ang apoy habang makikita ang muka ni Brother Lin na parang nag-aalinlangan at nanginginig. At tinanong naman siya ng ating bida. Hindi naman ito ang unang beses na nakapatay katama. Ngunit nanginginig naman na nagsalita si Brother Lin marami daw ang mga tao na maaari niyang mapatay. Nang agad siyang hinawakan ng bida at itinulak at sinabing, "Baliw, nasa digmaan nga raw sila wala sa palaruan ng bata." Ang digmaan nga raw ay hindi nakakakonsensya ang papatayin naman daw nito ay hindi mga inosenteng tao, at pasigaw nga nitong sinabi kay Brother Lin ang digmaan nga raw ay patungkol sa gusto kitang patayin at gusto mo rin akong patayin, nang dahil sa sinabi ng ating bida ay natauhan na si Brother Lin, ngunit dinampot ng bida ang apoy kung hahayaan daw nilang mabuhay ang mga yun sila naman daw ang mamamatay, at makikita ang pagsabog sa paligid. At makikitang hinaranggan nga ng ating bida ang daanan palabas. Na ikinabahala ng mga cavalry ng Black Rock City. Maraming nga raw cavalry na pumasok na hindi na makakalabas. Ito ba ang mountain ghost hunting? Habang sinabi naman ng isa kailangan nga daw nilang pumunta sa burol. Habang lilipat sa ating bida na nag-iisip kung sapat na nga daw ba ang lahat ng box ng gunpowder na iyon mahirap pa rin daw sabihin. Nang nagsalita si Brother Chin na nga raw ang bahala na pumihil sa mga sundalo ng Black Rock City.
Sumagot naman ang bida kailangan nga daw dalhin ni Brother Lin ang mga sundalo papaalis sa unang linya. At inutusan pa nga ng bida si Ning-er na maghulog pa ng box. At hinaranggan na nga sila ni Brother Chin, sinabi pa nito hanggat naroon nga raw siya hindi sila makakadaan. Sinabi kong bawal. Sa isip ng isang sundalo kung pinayagan nga lang daw sana silang makapagpahinga, sobrang pagod na nga raw sila. Kailangan na nating tumakas. Habang tumatakbo ay nagsasalita ang mga ito, mga halimaw nga raw ang kalaban nila. Habang nagsalita ang young master, tatakbo kayo. Ang nais tumakbo ay papatayin ko. At nagyabang pa ito siya nga raw ay gwapo, ang pagkatalo daw ay gagawin niyang pagkapanalo, at sinabi naman ng mga sundalo na ang nasa bundok nga daw na ito ay mga multo, dahil sa takot ay pinilit na ng mga itong tumakas kahit tumutol pa ang young master, na dahilan ng pagkasira ng karwahe. Dito na muna magtatapos. Maraming salamat sa panonood.